Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ninyo ang trumpeta. Simulan natin ang Santa Misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at pagkikaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nabuhay si Sara ng 127 taon. Namatay siya sa Kiryat Arba, tinatawag ding Hebron, sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteo. Wika niya, "Ako'y nakikipamayan lamang sa inyo. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng dakong mapalilibingan sa aking asawa." At inilibing nga ni Abraham si Sara sa yungib na iyon sa Masep Makpela, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron.
Matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ng Panginoon. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, "Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Ipangako mo sa akin sa ngalan ng Panginoon, ang Diyos ng langit at lupa, na hindi ka sa Kanaan pipili na mapapangasawa ni Isaac. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon nang mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaac na ang pumunta roon?" Tanong ng alipin. "Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaac," tugon ni Abraham. "Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak, sapagkat dito ako pinapunta ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupaing ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin, ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko." Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaac ay naninirahan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Beer-lahai-roi. Nang magtatakip silim, siya'y namasyal sa bukirin at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebeka si Isaac, kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping kumaon sa kanya at nagtanong, "Sinong lalaki iyong papalapit sa atin?" "Siya po ang aking amo," tugon nito. Kumuha ng belo si Rebeka at nagtalukbong. Pagtatagpo nila'y isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga pangyayari. Kaya't tinanggap ni Isaac si Rebeka bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magpasalamat sa Panginoong Diyos, pagkat Siya ay mabuti. Ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay mananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na Siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan, nagawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba, upang makita ko ang pag-unlad nila na iyong hinirang. Kasama ng iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglalakad nakita niya ang isang taong pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinasabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad,
Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang iyong guro? Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito akong tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Mga minamahal mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po mga kapanalig. At sa ating pong ebanghelyo ngayon, makikita kung paano bang tinawag ng Diyos ang kanyang mga alagad. Partikular na po kay San Mateo. Nakita natin si Mateo na ginagawa lamang ang kanyang gawain sa araw-araw. Ang kanyang panawagan ay naiiba sa iba, lalo na dahil siya ay isang tax collector, taga-singil ng buwis, na marami po ang naiinis at hinahamak po ng marami dahil sa ganong klase ng trabaho. Kaya nang tawagin siya ni Jesus at hiniling na sumunod sa kanya, maraming nagtaka. Paanong tatawagin ng Diyos ang isang makasalanan at hihilinging maglingkod pa sa kanya? Nakikita natin ang sagot sa Ebanghelyo. Siya na mismo ang nagsabi si Jesus na ang mga magaling ay hindi nangangailangan ng mga manggagamot at ang kanyang tatawagin ay mga makasalanan at hindi ang mga banal. Si San Mateo po ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na ang Diyos ay tunay na mahabagin sa mga makasalanan katulad natin. Kung siya bilang makasalanan ay tinawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya, so maaari din tayong tawagin. May pag-asa tayong lahat. Sa mata ng Diyos, wala namang mas banal sa atin. At sa araw-araw, kinikilala at pinagdiriwang natin ang ating mga tungkulin. Iba-iba po ang ating mga gawain, kagaya po ng nasasad sa Biblia. Ang iba yung mga apostol, ang iba yung mga propeta, ang iba ibang hilista. May mga gulo, may mga pastor. Kanya-kanya po ng gawain. Kagaya po kami sa Society of St. Paul, kabilang po kami sa Pauline family, isa pong relihiyosong pamilya na binubuo po ng 10 kongregasyon at institusyon. Lahat po ay tinawag upang ipalaganap ang Ebanghelyo gamit ang pinakamabilis at pinakamabisang paraan, the fastest means of modern communication. Kaya naman po, halos lahat ng dako ay makikita niyo po kami. Kami po ay nasa online, ang Sambuhay TV. Ako po ay nabibilang doon sa mga programang lumalabas din doon online, kagaya po ng Sambuhay Interactive, Bless Me Father at Sambuhay TV Mas. Kasama na rin po ang podcast. Aktibo rin po kami sa iba't ibang platform ng social media. Nasa Facebook, nasa Twitter, nasa YouTube, meron din po kami iba't iba pang accounts. Pero pag titingnan ninyo, bakit ba kailangang naroroon din kami? Kasi gagaya po ng sabi sa atin noon ng ating mahal na kardinal, kung nasaan ang ating mga tupang pinapastol, ay dapat naroroon din tayo. Nung kami po ay sumagot bilang tagasunod ni Kristo bilang alagad sa Society of St. Paul, ito po yung aming tinutukan na magabayan po ang ating mga kababayan, mga kasamaan sa bayan ng Kristiyano, kung saan sila nasa social media. At gayon din po, kami rin po ang naglalabas ng misalet na ginagamit paglinggo at special na okasyon. Kami po ay nagpapublish din ng mga libro. Kaya kung kayo po ay naghahanap at naghihintay ng senyales, ito na po yun. Kung sa tingin ninyo ay tinatawag kayo ng Panginoon na gumawa ng isang bagay para sa Kanya at sa Kanyang simbahan. Ito na po ang oras para gawin iyon. Hindi po sinasabing, sige, magbitiw ka sa trabaho mo. Siyempre, kailangan mong buhayin ng iyong pamilya. Kailangan mo ng panggaso sa iyong sarili. Kailangan mong tulungan ng iyong mga magulang. Pero kung nag-iisip ka na, paano ako magsisilbi sa Panginoon? Sa gitna ng dami ng aking ginagawa, ito na yun. Kasi si San Mateo tinawag sa gitna ng kanyang trabaho. At siya ito malima, sumunod dito. Ikaw pa kaya na kaya mo naman pagsabayin paano ang paglilingkod sa simbahan habang naglilingkod sa pamilya. Ngayon po,
Inaayahan ko kayong isa lang alang kung ano at saan kayo tinatawag ng Panginoon. Narinig niyo po ba ang tawag ng Panginoon? Narinig niyo po ba ang tawag niyang maliwanag na maliwanag? Paano po kayo tumugon? Hindi lamang po ito ang pagtawag sa buhay relihiyoso kagaya naming mga pare at ang mga kaibigan nating madre, pero tinawag ka bang maging isang ama sa iyong pamilya at mabuti ka bang ama? Tinawag ka bang maging isang ina at ulirang ina? Tinawag na kapatid, tinawag na kasama sa trabaho. Kasi ang pagtawag ng ito ay hindi lamang nakalaan sa mga banal. Hindi po ganon. Pati po ang pagpapari, ito po ay produkto ng isang mahabang pag-iisip. Ang tinatawag po nating discernment, hindi po ako nagpari ng overnight lang dahil gusto ko. Inabot po ako ng 12 taon na nagtrabaho sa TV station bago ko po napagtanto na lubusan na maaring gusto ko talagang pumasok sa pagpapari. At hindi po natapos doon. Ako po ay humigit kumulang sa 13 at 14 na taon na sa Society of St. Paul under our formation. Nakapagtapos po ako ng master sa teolohiya. At ngayon po magtatatlong taong pari pa lamang sa ministry. Sinasabi ko po na hindi para iluwalhati ang aking sarili para purihin, pero para po ipakita sa inyo na maaari po kayong tawagin ng Panginoon sa anumang bahagi ng inyong buhay. At bilang karagdagan po sa akin, ako po'y naglilingkod sa Our Lady of Sorrows sa Pasay. Ako rin po ay nagsisilbi sa mga kabataan doon, gayon din po sa mga misa sa barangay, at ang bago pong dinagdag sa amin ay yung prison ministry. Kasama po namin, kalakbay ngayon, ang mga PDLs or Persons Deprived of Liberty ng Pasay City Jail. Kasama po kami, nagmimisa, nagbibigay ng mga sakramento sa kanila, nakikipag-usap, nakikipagkwentuhan, nakikilakbay. Gayon din po, bahagi pa ako ng ibang communication organization dahil nga po ay professional media practitioners. Pero ako lamang po ito. Kayo po, kanino bang tawag ang inyong narinig? Kaya po sa sandaling kayo ay kumbinsido na ng Panginoong Hesus na siya ang tunay na tumatawag sa inyo. Makararanas po kayo ng pag-aalinlangan. Hindi naman po sa unang tawag pa lang ay maririnig yun na ng buong buo at susundan ninyo. Pero ito po ay magpapaalala sa inyo na ang pagsagot sa tawag niya, hindi po madali. Kung sasagot kayo sa Panginoon at sa kanyang pagtawag, hindi kayo bibigyan ng ganoon kadali at buhay na maalwa, maginhawa, marangya. Pero kapag kayo po'y susunod, naniniwala po tayong kayo mapupuspos ng biyaya. At sa lahat naman po ng bokasyon, anuman po kayo tinawag, bilang single blessed o mag-isa, pero hindi naman malungkot. Gayon din sa pag-aasawa, gayon din sa buhay relihiyoso. Lahat po ito ay panawagan sa pagmamahal ng lubos. Tayo po'y tinatawag sa pag-ibig, naway kagaya ni Kristo, tayo ay maging mismong pag-ibig. Dahil sa po ang kanyang buhay na ating nasaksihan ay ganap at buong buo sa pagbibigay ng kanyang sarili para sa atin dahil sa kanyang pag-ibig. Kung single ka man, may asawa o anumang bokasyon, hiniling sa atin na tumugon ng may pagmamahal. The Lord desires mercy and sacrifice as we hear from the gospel. We are being called not to sacrifice, but He is offering us His mercy. We are being called to a life of love, to live in a manner worthy of the call we have received, and to live with the grace given to each one of us, according to the measure of Christ's gift. Tingnan mong muli si San Mateo, papaano siya tinawag ni Jesus, hindi bilang isang banal, hindi bilang isang marangyang tao. Hindi karapat dapat pero naging marapat dahil tinawag ni Jesus. When Jesus calls us, even if we're not qualified, we will be blessed. He does not qualify the called, but He blessed them. Hindi naman po para sa mabubuti lamang ang pagsunod
kay Kristo, kundi para sa ating lahat, pati tayong mga makasalanan. At kapag tinanggap na natin si Jesus, gaya ng pagtanggap ni Mateo sa paanyaya nito, magbabago na po ang ating buhay. Kahit sabihin pa natin na hindi pa tayo handa ngayon, the Lord will come to us, anumang estado ng buhay. At hindi na kailangang magtago pa at huwag pakinggan. Buksan po natin ang ating mga puso at patuloyin ang pagbabago sa buhay natin. Patuloyin ang Diyos, kagaya ng kanyang pagtawag kay Mateo, at itong pakinggan ng lubos na ang biyaya sa atin ay mapuspos. Amen. Dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at ibigay ang kaligtasan sa kanila. Mula sa pagtawag na ito, may kababaang loob tayong manalangin sa Ama. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga mahihina at makasalanan, naway makita ang simbahan bilang tahanang bukal ng kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Yaong mga nasa paglilingkod ng bayan, naway isagawa ng may kalinisan at katapatan ang kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Eukaristiyang ito, naway madama natin ang mapagpagaling na habag ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan natin ng may habag at pag-uunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga namatay, naway makadama ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ama, may pananalig tulad ni Abraham na sumusunod sa iyong pagtawag. Tinataas ang iyong Kristiyanong sambayanan ng kanilang mga panalangin. Naway pagkaloob mo ang iyong ibinunsod sa aming hilingin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming mga paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay sa liga at katuwang sa pananatili ng iyong pagmamahal na hindi magwawakas kahit kailanman. Kaming sambayanan mong ito sa daigdig
ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapaghiwatig sa pagkakaisa ng tanan na iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa, Hosana. Sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin niyo ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaali namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo, lahat ng mga reliyoso, misyonero at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asa sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, si San Jose ang banal na esposo, kaisa ng mga apostol, si San Pablo at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Nakagagaling na utos ni Kristo Jesus na ating Diyos, ipanalangin natin ng lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan
sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais
at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, buhay nawa ng aming inihain at pinagsaluhan, upang kami pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang Santa Misa, taglayin ninyo ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y maninikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan ng sakramento sa altar. Sa sandaling ito, ang pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig
na nakasubaybay sa ating himpilan, lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan sa kanilang mga tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo, bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay ng kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matitinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin mo at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpapasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at ilisin mula rito ang lahat ng mga mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumasa amin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng mga pangyarihang Diyos ng kapanatagan at loob na mapayapang buhay. Amen. Tantum sacramentum venerem cernui et antiquum documentum novo cedat litui preste fides suprema
Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit, na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo. O Diyos, na sa ilalim ng kamangha-manghang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang laala ng iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan at dugo, maadama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mag-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang
krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.